pag tinanggap mo na walang masama sa Diyos, meron bang mapapahamak? Meron po. Di may masama. Meron po. Sabi mo kanina, walang masama. Sa Diyos po. Oo nga, sa Diyos. Kung walang masama sa Diyos, at may mapapahamak. Kaya nga sila mapapahamak, masama sila sa Diyos eh. Walang masama sa Diyos, Brad Eli, in the sense na wala pong makakasama sa Kanya. Ganun po? Very good. Pero meron pang ibang sense. Isa lang ang sense na sinabi mo eh. Of course, si Satanas, masama yun eh. Nasa Biblia. Si Satanas per se masama. Kapatid na Luz, ano? Opo. Pero sa Diyos, walang masama eh. Opo. Ngayon, nakaugnay kasi yan dito sa ating pinag-aaralan ngayon. Ito ngayon ang aking gustong ipunto sa inyo. Di ba si Satanas rebelde? Opo, rebelde po siya. Ang kahulugan ng salitang Satanas, kaaway, adversary, rebelde. Ngayon, ang kanyang pagka-rebelde, hindi ba siya rebelde sa Diyos? Kung rebelde siya sa Diyos, mahal ng Diyos ang tao, gagawa siya ng masama sa tao, tama? Tama po. Nakita ba ni Satanas na mahal ng Diyos ang tao? Ayan. So, nung gumawa ang Diyos ng tao, unang-unang tao pa lang, pinuntahan na ni Satanas. Dahil nga rebelde siya sa Diyos, mahal ng Diyos ang tao, unang tao pa lang, pinuntahan niya na. Yung ginawa niyang masama na tinukso niya si Adan, nangyari yun, di ba? At napasama talaga si Adan. Pero mabuti ba yun? Di ba masama yun, Brother? Opo, masama po yung ginawa niya kay Adan eh. Pero yung masamang ginawa niya, nakabuti ba yun? Pakinggan niyo mga kapatid, saan man kayo naroon. Kung sakali, hindi nagkasala si Adan, hindi ang nangyari yung kagaya nung talagang nangyari nga. Kung nabawa, si Adan di nagkasala. Nag-aaral tayo ng mangyayari o ng posibilidad eh, di ba? Di ba nasa Eden si Adan? Nilusob ng demonyo agad. Opo. Hindi na siya nakaintay sa pangalawang henerasyon o sa pangatlo. Nilusob agad niya dahil galit siya sa tao, rebelde siya sa Diyos. Mahal ng Diyos ang tao, nilusob niya agad si Adan. Unang-unang tao pa lang, tinukso na niya. Si Eva, dinaya nga niya eh. Ngayon, nangyari ngayon yun. Nangyari na, nagkasala si Adan. Ganun nga po. Kung hindi yun nangyari, hindi ba sa ang gusto ng Diyos ang tao dahil mahal niya, mabuhay tayo ng walang hanggan? So naglagay ang Diyos ng punong kahoy ng buhay para kung makakain ng tao, buhay na walang hanggan siya. Nandun na yun sa Eden. Ngayon, kung kumain si Adan, nakakain na. Hindi masyadong nag-apura ito si Satanas na inumpisahan na agad man magrebelde. Nakakain na si Adan ng punong kain ng buhay. Hindi na mamamatay si Adan. Di ba? Hindi na mamamatay si Adan kung nakakain siya noon. Tama? Tama po. Hindi siya mamamatay. Manganganak siya. Tama? Tama po. Hanggang dumating sa akin. Opo. Kung ako ngayon ang magkasala, di magkakasala ako, eternal din ako. Anak ako ni Adan eh. Pag nagkasala ako, ano mangyayari sa akin? Pag ako nagkasala, wala na akong patawa dahil eternal na ako eh. Ganun po pala. Di ba ganun lalabas? Ganun po pala yun? Di ba, ang mga anghel ang magkasala, hindi tinatawad ng Diyos dahil hindi sila mortal eh. Sila immortal sila eh, di ba? Lalabas. Nangyari, nag-apura si Satanas. Nagkasala tuloy si Adan. Kauna-unahan taong ginawa ng Diyos eh, nagkasala na agad, nag-apura siya eh. Pero hindi niya alam, yung pag-aapura niya, ginagamit naman ng Diyos para ikabuti ng tao.
Dahil kung di siya nag-apura, at halimbawa, naka-6 na sali ng lahi, naka-7, naka-8, doon sa ika-8 nagkaroon ng diferensya at doon nagrebelde, na pwede namang mangyari dahil nga ang tao'y po pwedeng magrebelde, kagaya ng mga demonyo, nagrebelde. Ano mangyayari? Marami ng taong magdudusang habang buhay dahil nakakain na sila ng punong kahoy ng buhay. Oh. Dahil eternal na sila, o nakagawa sila ng kasalanan, magdudusan na sila habang panahon doon sa kasalanan nila dahil magkakasakit na, biro mo, rarayumahin ka sa lahat ng buong panahon. Hindi lang 10,000 taong kang may rayuma. Gaano karaming konsta ng maiinom mo nun? Di ba katakot-takot na pagdurusa yung kung hindi ka mamamatay ay dahil nakagawa ka ng kasalanan, magkakasakit ka, maiiba yung kondisyon ng katawan mo, biro mo, yun lang mga tikap, katilang. Pagka 10,000 taong kang kinakati, maisusumpa mo ang buhay mo. Alam mo, yung iba natatakot dun sa parusang walang hanggan na tawag dito, apoy na walang hanggan, di ba? Opo. Palagay mo, wala ka na sa parusang walang hanggan, mangati ka na lang. Na merong kate na dumudugo na, kinakamot mo pa, tapos mahapdi na. Kung 20,000 taong ka kayang akatihin, di ka kaya mahirapan nun? Alam mo, yung mga nangangati, talagang mahirap yan. O hindi na yung kate, rayuma na lang. O kaya ay sakit ng ngipin. Palagay mo kaya, 10,000 taon, matatagalan mo, masakit yung ipin mo. Naku po. Kung nakakain si Adan ng punong kahoy ng buhay, hindi na siya mamamatay, saka siya ngayon sumakit ang ipin. Yun nga po. Nag-apura si Satanas, gusto niya agad ang magrebelde siya sa Diyos, gusto niya agad yung taong nilikha ng Diyos, maperwisyo niya. Hindi, wala siyang kamalay-malay, makakabuti pala yung kanyang ginawa. Hindi ba ang Diyos ay mabuti? Tama po. Ang kanyang pagtatapat sa lahat ng salit-saling lahi. Siyensing ko ng awit. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kaniyang kagandahang loob ay magpakailanman, at ang kaniyang pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng tao. So, kabutihan pala niya kay Adan, na pag nagkasala si Adan, mamamatay siya. Yun nga po, Brother Eli. Naisip ko lang po, di po ba dalawa yung punong kahoy nga na nandun sa gitna ng halamanan, yung punong kahoy ng buhay, at saka yung punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Yung pong nangyari nga na ang nakain ay yung bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama, sa halip na yung bunga ng punong kahoy ng buhay, yung timing po na nandoon, yun po, gawa po ba ng Diyos yun na ang makain lang muna yung sa pagkakilala ng mabuti at masama sa halip na yung punong kahoy ng buhay? Ganito yon, Sister Luz. Kahit ano mangyari, mabuti pa rin yun. Kahit alin doon Kaya ang Diyos, mag-take man ng risk, walang masamang epekto. Magbaka sakali man ang Diyos, kung tatawagin nating baka sakali, o kaya mag-per-adventure ang Diyos, mabuti pa rin. Paano po doon sa punto na yun, Brother Eli, na yung dalawang kahoy na yun, kung ang nakain niyang nauna nga, yung sa punong kahoy ng buhay, kagaya ng sinasabi niyo, buhay na po siya ng walang hanggan. Tapos saka nga, kung makakakain naman siya ng isang puno, yung pagkakilala naman ng mabuti at masama, doon naman makakagawa na siya ng kasalanan. Madisiplina ka ngayon sa isip mo, Sister Luz, mga kapatid, madisiplina kayo sa isang katuwirang nasa Biblia na hindi papayag ang Diyos mangyari kung hindi kakabuti. Kaya pumayag ang Diyos na mangyari ay ikakabuti. Basahin natin ang Roma 8:28. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay
ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatwid bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. So pag pumayag ang Diyos mangyari ang isang bagay, merong mabuti ron. Alam mo, kung hindi ako nagkakasala, masama. Hindi ako makakasunod sa utos ng Diyos. Anong utos po yun na hindi nyo masusunod? Kasi hindi ako nagkakasala, hindi ako matututong magpatawad ng nagkakasala sa akin. Kaya pumapayag ang Diyos magkasala ako mismo, nagtuturo na ako ng aral ng Diyos, nagkakasala pa rin ako, kaya pumapayag ang Diyos noon, ikakabuti ko yun. At ikakabuti nyo yun. Bakit? Kasi, paglapit mo sa akin, Brother, patawarin mo po ako, nagkasala po ako maiisip ko ako rin nagkakasala Pag hindi kita pinatawa, di na papatawarin ng Diyos. Wow. Ang ibig ko bagang sabihin, kapatid Lanus, halimbawa, nagkasala ako. Siyempre, ayokong magkasala pero nagkasala pa rin ako. Naunawaan ko na ang tao pala talaga pwedeng magkasala. Naunawaan ko ngayon pwede kang magkasala. So, pag nagkasala ka, humihingi ka ng tawad sa akin, dahil nagkasala ka sa akin, maunawaan ko. Kung ako nga nagkasala ako sa Diyos, wala naman siyang ginagawang mali. Nagkasala pa ako sa Kanya. Ito ako, nakakagawa naman ako ng mali. Nagkasala itong kapatid ko sa akin. Dapat ko bang patawarin o hindi? Okay, kung nag-iisip ka, yung kasalanan mo, nakagawa sa'yo ng mabuti. Yung kasalanan mo, di mo naman sinasadya kasi. May kasalanan kasi na sinasadya Iba yung sinasabi ko. Yung kasalanan ng isang lingkod ng Diyos, hindi naman niya sinasadya yung kasalanan niya Pero alam mo, nakakabuti yun. Alam mo kung ba't nakakabuti yung kasalanan? Kagaya nung sinabi ni Pablo, dahil sa nagawa niyang kasalanan, hindi siya nagpapalalo ng labis. Meron kasi siyang tinik sa laman, ang isang sugo ni Satanas, na siya'y tinatampal para wag siyang magpalalo ng labis. So sa isang banda, ang kasalanan nagagamit sa kabutihan. We can learn from our mistakes. So in one sense, sin can do good to us because it teaches us humility and it teaches us to forgive others when they sin because we realize how they sin. We understand what it is to sin. We experience sin. We experience the effects of sin in our being. So we can understand when somebody sin against us, we have to forgive them so that we will also merit the forgiveness of the Almighty God. So sin, in a sense, can be used by God for our good. Amen? Amen. We can realize how lowly we are, how humble we are in the sight of God when we sin. Amen? Amen. Sin teaches us humility. So long as you do not intentionally sin, you sin because of your infirmities, of your weaknesses. It is not intentionally done, then that sin can be a ladder for perfection. That sin can teach you good. Amen? Amen. We can learn from our mistakes. Amen? Amen. The reason why God allowed us to be committing mistakes is God will use that mistake to teach us something. Amen? Amen. We can learn something from our mistakes. Something good. Diba natututo tayo ng kabutihan sa ating mga pagkakamali? Halimbawa, naumpog ka. Sa susunod, pagdaan mo doon, kung mo yun mababa, liyuyuko ka na para wag ka na uling maumpog. Yung pagkaumpog mo, bagaman masakit yung pagkaumpog mo, natuto ka na pagkadaan ka uli doon, mag-iingat ka na. Ngayon, ganito yon. Yung kasalanang nagawa ni Adan, dahil sa pag-aapuran ni Satanas na ang tao'y kanya agad mapirwisyo dahil rebelde siya sa Diyos, yung pangyayari na yung ginamit ng Diyos para sa ikabubuti rin ng tao. Kaya nga pumayag ang Diyos na yun ay mangyari on the principle na lahat ng bagay gumagawa sa ikabubuti nung umiibig sa Diyos.
Dapat yun ang disiplina ng isip natin para wag tayong maligaw eh. Pag pinahintulot ng Diyos na nangyari yon sa yung isang bagay, yung bagay na yon will be a contributing factor sa ikabubuti ng umiibig sa Diyos. If God permits something to happen, then that something that God permitted to happen will be something that will work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Amen? Amen. We must be disciplined by that belief. Our thinking must go with that truth in the Bible that everything works together for good to them that love God. Kung pumayag ang Diyos, if God willed, if God permitted that thing to happen, then ang magiging resulta nun mabuti. Kung mauunawaan mo, if you will understand, it will have a result that is good. Ngayon ganito, puntahan natin. Nangyari na ba na nagkasala si Adan? Nangyari na po. Nangyari na nadamay ba tayo sa kasalanan ni Adan? Nangyari na rin po. Nangyari na. Ikabubuti ba natin yon? Ikabubuti. Hanap tayo ngayon ng pruweba sa Biblia na kaya pinayagan ng Diyos na mangyari na rin yon, merong mabuting mangyayari ron. Magiging resulta ron. Basahin natin ngayon ang Roma 5:14. MCGI, walang iba. Ay naghari mula In kay case you are Adam wondering po, baka hanggang po kay nagtataka Moises. kayo kung anong vitamins Kahit ang doon sa hindi ginagamit namin para sa mga nagkasalaman manok ng tulad namin. sa Ito po, pagsalangsang ipapakita ni ko po Adam, sa inyo. na siyang Teka Ayan muna. po, talagay lang. Tsuk! Di ba meron ginagawin ng hari ang kamatayan mula kay Adan Ayan, yan hanggang po ang kay ating Moises? 6 months, Opo, ganun po 6 ang months sabi. na Ano yung stag. kasunod? Kahit Sabi po, kahit doon sa hindi nangagkasalaman ng tulad sa pagsalangsang ni Adan. Aba, pati pala yung hindi nagkasala, ng tulad sa pagsalangsang ni Adan, nakakaranas din ng kamatayan. Kahit bata na hindi pa naman nagkakasala, namamatay na rin. Kahit si Zacarias at Elizabeth, hindi naman gumawa ng kasalanan ni Adan, namatay din. Opo. Bakit nangyayari yun? Basahin mo nga Hebreo 9:27. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. So, pagkatapos na ang tao'y magkasala, tinakdaan ng Diyos ang tao ng kamatayan, tama? Tama po. Mabuti ba yun? Mabuti po. Oo, kasi ang Diyos ang nagtakda, di naman magtatakda ang Diyos ng masama. Mabuti yun nung magkasala ang tao, tinakdaan siyang mamatay ng Diyos. Tanong ko lang po, yung takda sa tao na mamatay, after po niya ng magkasala or kahit hindi pa po siya nagkakasala, may takda na po talaga? Oo, may takda na, mamamatay talaga pagka nagkasala. Mamamatay pag nagkasala. Kahit nung hindi pa nagkakasala, yun na po talaga ang nakatakda. Oo, pagka nagkasala ka, mamamatay ka. Di ba? Opo. Kaya nga ang sabi sa 5:14, kung babalikan natin, Bagaman ang kamatayan ay naghari mula kay Adam hanggang kay Moises, kahit doon sa hindi nangagkasalaman ng tulad sa pagsalangsang ni Adam, na siyang anyo niyaong darating. sino ba yung darating, hindi ba si Kristo? Ang Panginoong Hesukristo po. Namatay din ba siya? Namatay po ang Panginoong Hesukristo, kapatid na Eli. Oo, kaya kahit nga hindi nagkakasala nung kagaya nung kay Adan, nakaranas pa rin ng kamatayan, di na nadamay pati mga bata, matatanda, pati mga banal, nadamay dun sa naging resulta ng kasalanan ni Adan. Ang resulta kasi ng kasalanan ni Adan, kamatayan, sislusib. Di ba? Opo. Opo. Oh, yun ang naging resulta nadamay na lahat ng tao, namamatay tuloy lahat ng tao, pati bata, pati mga banal, pati walang masyadong kasalanan, pati makasalanan, pati lahat-lahat na nadamay, nagkadamay-damay na. Ano nangyari? Basahin nga natin sa 15. Datapwat gayon din ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa
ay nangamatay ang marami, lubha pang sumagana sa marami ang biyaya ng Diyos at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking si Hesukristo. Ayun. Kung sa pagsuway ng isa, namatay ang marami, nadamay ang marami dahil sa pagsuway ng isa, yun naman ay kang kaloob na walang bayad ng Diyos, ay ganun din. Dahil sa pagsuway ni Adan, maraming namatay, nadamay. Gayun din yung kaloob na walang bayad ng Diyos, yung buhay na walang hanggan. Paano po, Brad Eli? Kung yung pagsuway ng Kung isa, paano sa pagsuway ni Adan, na isa lang siya, maraming nadamay. Pati yung asawa niya, si Eva, nadamay eh. Namatay din si Eva eh, di ba? opo, Pati mga bata, nadamay eh, di ba? opo, Pati si Kristo ba namatay? namatay din po siya sa pagkakatawang O di nadamay lahat-lahat, pati si Kristo, pati yung hindi gumagawa ng kasalanang ginawa niya, kagaya ni Kristo, na siyang anyo nung darating. Pagkatapos ni Adan, si Kristo yung anyo ng darating eh. O di nadamay pati si Kristo. Gayon din ang wika, ang kaloob na walang bayad ng Diyos. Yung buhay na walang hanggang, ganun din eh. O, basahin natin ang Roma 5:19. Sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagtaliman ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. O de, gayon din ang parallelism, ano? Po. Nang magkasala yung isa, maraming nadamay. Para gayon din yung kaloob ng Diyos na walang bayad, yung buhay na wala hanggan. Sa pagtalima rin naman ng isa, marami naman ang magiging matuwid. Amen. Di ba pareho? O bakit? Basahin mo 18. Kaya, kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa, gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katuwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaaring ganap ng buhay. Nakita mo? Di pareho. Di maganda palang nadamay si Kristo. Di ba magandang nadamay si Kristo? Kahit wala siyang kasalanan, nadamay siya. Alam mo kung bakit magaling yon? Napakabuti nun. Kaya pumayag ang Diyos mangyari yun, mabuti yun eh. Kasi, nung gumawa ng kasalanan si Adan, nadamay ang marami, nagkasala, namatay. Nung sumunod naman si Kristo, pwede ring idama yung marami. Sa pagsuway ng isa, maraming naging makasalanan at marami namatay. Sa pagsunod naman ng isa, yung kaloob na walang bayad ng Diyos, ibinigay na sa gana ng Diyos. Marami naman ang magiging matuwid sa pagsunod ni Kristo. Hindi ba si Kristo binhi? Yung binhi, magkakaroon uli ng binhi, di ba? Dadami ng dadami. Yung binhi ng katwiran, mamumunga ng katwiran sa marami, tama? Tama po. Ayan, ngayon, ganito ibig kong sabihin makita ng ating mga kapatid, ano? Ang kaloob na walang bayad ng Diyos, yun ang buhay na walang hanggan, hindi ba? Nung madamay si Kristo na pati siya namatay dahil sa kasalanan ni Adan, nadamay siya na wala naman siyang kasalanan, so pwede niyang tubusin yung mga makasalanan. walang ibang pwede pong pumalit sa kanya na makakatubos din kasi siya lang yung walang kasalanan. Ganun po. Oo. Kaya naman pumayag ang Diyos na madamay siya para yung pagkadamay niya magamit ng Diyos na katwiran laban kay Satanas. Basahin natin ang 5:21 ng 2 Korinto, kapatid na Luz. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin, upang tayo'y maging sa kanya'y katuwiran ng Diyos. O, di ba? Pag halimbawa, nagreklamo si Satanas, hindi naman yan matwid eh.
Hindi naman matuwid yung anak mo na yan, ba't ililigtas mo yan? Aba, tayo'y katwiran ng Diyos kay Satanas eh. Opo. Alam mo kung bakit tayo katwiran ng Diyos? Bakit po? Paano po? Yung pinakaiibig kong anak, kaya namatay dahil sa walang kawalang niya ang ginawa mo. Kaya, wala namang kasalanan yon, kaya iligtas man niya yung makasalanan, may katwiran siya dahil wala naman siyang kasalanan dinadamay mo eh. Opo. Di maganda palang nadamay si Kristo. Kung hindi siya nadamay, hindi niya tayo matutubos eh. Kaya nga mas delikado kung di nagkasala si Adan, baka ako magkasala, pangit eh. Kung sa panahon pa ni Adan, naumpisahan na yung kasalanan, kaya pinayagan ng Diyos yun, marami nang ituturong kabutihan yun pagdating sa atin. Basahin natin ngayon. Ang naging resulta ng kasalanan ni Adan at ng pagsunod naman ni Kristo. 9:27-28 ng Ebreo at saka 26. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom, ay gayon din naman si Kristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Sa ikalaway, pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. 26. Sa ibang paraan, ay kailangan na siya'y magbatang madalas mula nang itatag ang sanglibutan. Datapwat ngayon ay minsan siya'y nahayag sa katapusan ng mga panahon upang alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng pagkahandog ng kaniyang sarili. Kita mo, napakaganda ng katwiran hindi ba? Eto, pakinggan nyo mga kapatid, nung magkasala ang tao, tinakda ang mamatay minsan. Ang takda ng Diyos, mamatay ka lang minsan. Pag nagkadalawa kamatayan mo, hindi na siya may takda nun, ikaw na. Ayun. Ikaw na may gusto nun. Hindi mo na masisisi ang Diyos. Kung mapunta ka sa ikalawang kamatayan, ikaw na lang ang may gusto, hindi ang Diyos. Hindi mo pwedeng sisihin ang Diyos eh. Kung mapunta ka sa ikalawang kamatayan, hindi mo masisisi ang Diyos eh. Ikaw na may gusto nun. Kasi ang itinakda lang naman niya sa'yo, mamatay kang minsan. At yung kasalanang itinakda ng Diyos sa tao na mamatay na minsan, nangyari yun kay Kristo. Kahit wala siyang kasalanan. Para matubos niya tayo sa minsan niyang kamatayan. Kasi kung hindi ganon, kailangan mamatay si Kristo. Ikaw naman ng Diyos, payag ka ba naman yung anak mo mamatay ng mamatay? Kawawa naman. Pero tiniis ng Diyos yung anak niya ay minsang mamatay, minsang mahirapan, minsang tampalasanin. Tiniis ng Diyos yun. Masakit sa Diyos yun. Sa parte ng kanyang pagiging ama, yung anak mo tinatampalasan, hindi ba yun masakit? Pero mixed emotion ng Diyos dun eh. Dalawa na nararamdaman niya nung kasalukuyang tinatampalas at pinapatay si Kristo. Dalawa na nararamdaman ng Diyos eh. Masakit sa kanya yun sa isang bahagi ng kanyang kalooban. Pero natutuwa naman siya sa isang bahagi ng kalooban niya. Kasi yun naman proseso na yung kasi ang tutubos naman doon sa maraming tao na nahulog naman sa pagkakasala. Kaya natutuwa naman ng Diyos sa isang banda. Sa pagkalima ng kanyang anak na si Kristo. Unang-una, dapat maintindihan, ng lahat ng mga kapatid, yung sinabi ni Pablo na sa pagsuway ng isa, maraming nadamay, maraming namatay. Ganon din yung kaloob ng Diyos na walang bayad na kabutihan, na sa pagsunod naman ng isa, maraming naging matuwid at maraming maliligtas. Kaya nga sinasabi ko, yung pagkadamay ni Kristo, dapat hindi naman siya talaga madamay. Kung yung pagkadamay niya, nagdusa siya, namatay siya, wala naman siyang kasalanay, nadamay siya. Yun naman ang naging paraan para naman matubos niya itong mga nagkasala talaga. So in the general analysis, mabuti pa rin.
Parang ganito. MCGI, walang iba. I just went here from the Philippines for this concert. How much you spent, you think, on everything with Arizona? I don't really know the number, but I think you can buy a car. Would you spend it again? 100% yes! So you have no regrets at all? No. Zero! None! Parang naging sinigang. Sinigang na adobo. Meron naman kaming dumating na bisita. Kung hindi pala ganun, hindi kakasya yung ulam. Nagkasya eh. Nagkaroon na marami sabaw. O diba? Kung minsan, akala natin yung isang bagay masama. Pero kung i-analyze natin, mayroon Diyos na nagpapakilos ng buong universo. Kahit masama, nagagamit niya sa ikabubuti ng kabutihan ng kanyang mga anak. Tama? Tama po. Ngayon, yung pagkakadamay ng ating Panginoong Hesus, ginawang kasangkapan ng Diyos yun para naman sa pagsunod ng isa, marami ang maging matuwid at maligtas. Alam mo kung bakit? May hiwaga dyan. Basahin mo sa aklat ng mga taga-Roma. Eto hiwaga dyan eh. Basahin mo nga yung Roma 5:20. At bukod sa rito, ay pumasok ang kautusan upang ang pagsuway ay makapanagana. Datapwat kung saan nananagana ang kasalanan, ay nananaganang lubha ang biyaya. Ay, tinan mo, oh. Kung saan pala sumasagana yung kasalanan, sumasagana naman ang biyaya. Hindi ba si Kristo tumutubo sa kasalanan? Mas marami kang nagawang kasalanan, mas maraming biyaya. Hindi ba ang tinatawag ni Kristo yung mga makasalanan? Kung siya tinatawag niya yung mga makasalanan, hindi ba kung marami kang kasalanan, bago ka tinawag, masamang tao ka, tapos bigla bumuti ka, hindi ba napakaraming biyayang nararamdaman mo sa sarili mo nun? Naintindihan mo ba yung sinasabi ko, Sis Luz? Opo, Brad Eli. Di ba? Kung kailan ka maraming nagawang kasalanan, tapos nakita mo, pinatawad ka ng Diyos nung mabautismuhan ka, nakapagbago kang buhay. Di ba napakalaking biyaya sa buhay mo noon, kapatid na Luz? Opo. Kaya mas maraming napatawad sa'yo, mas mararamdaman mo po yung mas maraming biyaya yung nasa'yo. Ngayon, ang sabi ng banal na kasulatan, sa 5:20, At bukod sa rito, ay pumasok ang kautusan upang ang pagsuway ay makapanagana. Datapwat kung saan nanagana ang kasalanan, ay nanaganang lubha ang biyaya. kita mo, yung biyaya, ramdam mo yan na marami kang nagawa, dapat sana sa'yo ikaw napahamak na, pero biro mo niligtas ka pa rin ng Diyos, tinawag ka pa rin. Biro mo, iglesia ka ng demonyo dati, si kapatid na Cesar. Marami kang kagaguhan pinaggagawa sa buhay mo, tapos tinawag ka pa rin ng Diyos. Di ba nananagana yung biyaya ng Diyos sa'yo? Basahin mo ngayon yung Roma 11:32. Sapagkat ang lahat ay kinulong ng Diyos sa kasuwayan, upang siya'y mahabag sa lahat. Kailan ba nahahabag ang Diyos? Hindi ba nahahabag ang Diyos pag ikaw failure ka na? Hindi ba ginagamit yung pagkahabag pagka ikaw talagang bigo ka na, wala ka nang magawa sa sarili mo, wala ka nakikita ng Diyos, wala ka nang magawa, hopeless ka na. Di ba dun siya sa mga sitwasyon na yun nahahabag? Pag nahahabag siya, dumadating na inilalawit niya yung kamay niya. So, yung failure ng tao, ginagamit ng Diyos yun para pumasok naman yung kanyang kahabagan. Ako hindi ko naiintindihan Ang alin po? Yung pinapaliwanag ko, hindi ko naiintindihan. Bakit po kaya ganon? Kaya basahin mo uli yung 11:32. Sapagkat ang lahat ay kinulong ng Diyos sa kasuwayan, upang siya'y mahabag sa lahat. Tuloy mo sa 33. O kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos, o di matingkalang mga hatol niya at hindi malirit na kaniyang mga daan.
O, kaya nga hindi ko maintindihan, ganun pala ang Diyos, ang bait. Biro mo sa pagsuway mo, dumadating ang biyaya. Kung saan nananagana ang pagsuway, nananagana naman ang biyaya. Tama? Tama po. Ang konklusyon ni Pablo, di matingkalang mga hatol ng Diyos. Kalaliman ng kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos at hindi malirip na kanyang mga daan. So, hindi mo talaga maiintindihan. Si Pablo nga, di niya naiintindihan eh. Kaya ako, sasabihin ko sa'yo, hindi ko rin naiintindihan. Pero sa isang salita, may masasabi ako sa'yo. Napakabuti ng Diyos. Amen. Yun lang ang naiintindihan ko. Na ano man ang mangyari, mahal niya ang tao. Huwag ka lang papari sa demonyo na rebelde sa Diyos. Huwag ka lang magre-rebelde, mananadya, lalaban sa aral. Kung saan sumasagana ang pagsalangsang, sumasagana ang biyaya eh. Bakit? Biro mo, hindi ba biyaya yung nagkasala ka eh. Nagkamali ka, tapos pinatawad ka. Tapos pagkatapos kang patawarin pumasok pa sa senaryo si Kristo na kasi pumapasok din yung demonyo eh. Alam mo ba nangyayari sa langit? Pag nagkakasala ka, sumbong ng sumbong ang demonyo, kala mo, dadayain ka ng dadayain. Pagka nadaya ka niya, isusumbong ka. Gago talaga, no? Babasahin mo yung 12 ng Apokalipsis. At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, "Ngayoy dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kaniyang Kristo, sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanila'y nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi." Kapala nagkakasala ka, meron palang isang labas tumbong, sumbong lang sumbong. Meron po pala. Araw at gabi, sumbong lang sumbong yan. Kala ba natutulog yan? Walang binabantayan yan kung hindi ikaw ay mapuntusan at isusumbong ka sa Diyos. Ang irony noon, siya ang gumagawa sa'yo para magkasala, tukso siya ng tukso. Pagkatapos na magkasala ka, isusumbong ka naman. Biro mo, tutuksin ka, tapos pag nagkasala ka, isusumbong ka. Di ba ganyan trabaho ng rebelde yan? Pero alam mo naman na nangyayari sa kabilang dako, papasok naman si Kristo. Ikaw ang may kasalanan dyan, tinukso mo eh. Hindi naman masama yung kapatid ko eh. Hindi naman talaga nangangalo niya, hindi naman ang bababae, tinukso mo eh. Oo. Yun ang pasok ni Kristo, no? Sa harap ng Ama, mayroong diskusyon doon. At alam mo kung ano ang final na diskusyon? Tanggapin na natin, nagkasala yung kapatid ko. Ako, walang kasalanan, namatay ako para dyan, kaya absuelto yan. Yun ang sabi ni Kristo. Amen. Alam mo, nangyayari sa langit na. Meron doon piskal. Meron talagang naghahanap ng butas doon. Probable cause ang hinahanap. Samantalang siya may kagagawa ng probable cause. Pero meron tayong abogado ron. May advocate tayo ron. Pagkasumbong ng sumbong si Satanas, ang katwiran naman ang inilalatag ni Kristo para sa kanyang mga anak at sa kanyang mga kapatid. Kaya nga ako nagtiis ng duse. Kaya nga ako, anak na ako ng Diyos eh. May karapatan ako sa lahat ng bagay. Tiniis ko yung dusa para matubos ko yan eh. Maliit lang yung kasalanan ng kapatid ko na yan. Di naman sinasadya yan eh. Okay lang yan. Sabi ng Ama, approve. Amen. Alam mo kung kailan lang walang katwiran si Kristo? 10:26 ng Ebreo.
Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Yan, hindi na mangangatwiran si Kristo dyan. Talagang pababayaan kanya na pagkaganyan ang nakita sa'yo, na natanggap mo na yung katotohanan, maliwanag na sa isip mo, hindi ka tumitigil, nilalabag mo talaga. Inuulit-ulit mo, sinasadya. Yung salitang sinasadya, inuulit-ulit yun. Continuously, you go on sinning. Sa English, ang pagkakasabi dyan, MCGI, walang iba. Noon at kailanman ay mapapala ang yakong di ka lilimutan. ayan. Pagka dinidiretso mo na talaga, hindi ka ayaw ka nang tumigil, ayaw mo na talagang huminto, makamatayan mo yan, wala nang haing natitira pa. Kasi pagka hindi mo naman talaga sinasadya, doon sa mga kasalanang hindi mo sinasadya, tutubusin ka ni Kristo eh. At alam mo, doon nananagana yung biyaya ng Diyos. Kung saan ka na nakulong sa pagsuway, nananagana naman ang biyaya ng Diyos doon. Yun na nga ang sinabi ni Pablo, hindi matingkala na kayamanan ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Di matingkalang mga hatol niya. Hindi malirip na kanyang mga daan. Alam mo, hindi mo talaga mauunawa ang buong buo. Pero may mauunawaan tayo sa mga talatang binasa natin. Ang Diyos ay mapagmahal, mabait, may pag-ibig sa mga umiibig sa Kanya, na meron siyang nakahandang laging mabuti. Kahit nga yung masama ng ginagawa ni Satanas, na ite-turn pa rin ng Diyos, na nagagawa pa rin ng Diyos na kabutihan natin yun. Yung panunukso ni Satanas, ginagamit ng Diyos yun para tayo mapatibay. Yung sinasabi ni Santiago, mapalad ang tao na nagtitiis ng tukso. Di ba? Napakaganda nun. Sapagkat pagkasubok sa Kanya, katanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Kaya, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos na inuna na ng demonyo si Adan. Opo. Nag-apuras siyang masyado. Hindi nakakain si Adan ng punong kahoy ng buhay. At namatay siya. Nagkaroon ng temporary relief ang kasalanan. Tapos, yung buhay naman na naputol, i-restore naman ni Kristo yan sa buhay na walang hanggan, wala nang kasalanan, maligaya, wala nang problema. So maganda ang nangyari. So kung nagbabaka sakali mang masasabi ang Diyos, ang pagbabaka sakali niya ay sigurado pa rin ang resulta. Ikabubuti ng Kanyang mga iniibig. Amen. Alam mo kasi, kaya kung sinasabing kung nagbaka sakali man ng Diyos, kasi yung pagbibigay niya sa tao ng free will, yung pagbibigay niya ng karapatang mamili, siyempre, hindi naman sigurado ng Diyos kung ano pipiliin mo, di ba? Nasa sayo desisyon nun eh. Parang yun ay pagtitake ng risk, pagbabaka sakali. Pero ano man ang piliin mo, ikabubuti pa rin yun ng umiibig sa Diyos. Mapapahamak lang ang walang pag-ibig sa Diyos. Yan ang ating paksa, mga kapatid. Amen.